So with the pre-diabetes, or we want to make sure there's no bleeding or leakage coming from the blood vessels, because that's what can happen with diabetes. It makes your blood vessels leaky, and that looks good. And the other eye, again, that part looks good. So I'm going to take a good look around inside of your eye with my light and make sure there's no holes or tears or anything going. Yeah, so essentially what happens, yes. why the flashing is happening, is there's a jelly that fills the whole inside of this eye. Mm-hmm. Over time, this jelly will shrink down, and that's normal. That happens to most people. When it's doing that, it kind of sometimes pulls at the retina a little bit, and physically stimulates the retina, the tissue here that helps you see. So it's almost like when you rub your eye really hard and you see little sparkles. When it pulls at the retina, you get these flashes. So that's why if you move your eye quickly, it's causing that pulling, and you're getting that flashing. Okay, everything looks really healthy that I can see there. Not really much to worry about. Okay. That's good. Hello mga kababayan at mga kabalen. Ngayong araw na to, isi-share ko sa inyo yung experience ko regarding sa tinatawag nating diabetes. At alam naman natin na sa Pilipinas maraming mga Pilipino ang may diabetes. As in talagang marami. At para din sa kaalaman ng aking mga kapwa Pilipino na ang diabetes ay hindi lang sa Pilipinas marami. Lalong-lalo na sa Amerika, marami yan. Dito sa Canada, meron din marami-rami din, pero hindi kasing dami sa Pilipinas or sa Amerika. Tapos, kahit sa ibang parte ng mundo, marami na rin mga may diabetes dahil nga sa lifestyle natin at saka sa kinakain natin. Alam naman natin na ang lifestyle natin ngayong yung mga tao ngayon, itong mga generation ngayon, halos wala na gaanong physical activity sa atin. Lalo-lalo yung mga kabataan ngayon. Usually, mahilig na tayo sa, puro internet na lang tayo, tsaka TV. Yung mga bata ngayon, dati may mga piko-piko, yung mga laro noon, may activities, yung taguan, tumatakbo, kung ano-ano mga games na usually involve yung katawan, talagang pinagpapawisan yung mga bata noon. Pero ngayon, tapos ang trabaho noon, halos physical din, di ba? Yung mga naggagapas, nagtatanim, pati nga yung pag ng bigas nun, usually may mga manual pa yung gumaganyan-ganyan pa yung mga kamay, tsaka hindi pa uso yung mga washing machine. So yung mga katawan natin, kumbaga sa kumikilos tayo. Tapos walang mga dryer nun, sinasampay natin yung mga damit, wala pang mga vacuum. So maraming binago yung technology sa atin ngayon na dahil sa mga makabagong teknolohiya, kagaya ng mga fridge, washing machine, tsaka yung TV, electric pan, tsaka yung mga makina sa mga bukid, na pinapalitan na yung trabaho ng tao o binabawasan yung activity ng tao. So, yung mga diabetes ngayon, high cholesterol, high blood, atake, maraming nangyayari. Pero, yung diabetes extraordinary, talagang pataas na ng pataas yung dami ng mga nagkaka-diabetes. Ngayon, isi-share ko sa inyo dahil marami po tayong mga kababayan na nahihirapan makabili ng gamot sa diabetes. Minsan dinadaan na lang natin yan sa herbal o kaya exercise, ganon. Ngayon, share ko sa inyo yung experience ko dito sa Canada, kung ano yung way ng mga doktor dito sa Canada, kasi napansin ko na ang approach ng mga doktor dito sa Canada mas conservative kumbaga sa Pilipinas. Ano ibig sabihin ng mas conservative? Ang sinasabi kong conservative, may mga doktor na, di ba yung diabetes, meron ka na diabetes pero mababa pa lang, minsan binibigyan ka na nila ng gamot. Kailangan mo na maggamot, sasabihin nila. Dito sa Canada, dinidiscourage nila yon. Merong certain level ng blood sugar, tsaka mga blood test dito na ginagawa yung mga doktor mo sa'yo, na tinitignan muna nila yon bago kanila tuloy bibigyan ng gamot. So, tinitignan pa nila kung kaya mo pang imakuha sa exercise, sa diet, change ng lifestyle, bago kanila bigyan ng gamot. So, nung 2020, napansin ko, yung matamlay yung katawan ko. Hindi naman yung masakit o Kaya lang, nung time na yon, ilang taon na yon, palaging, hindi naman madalas, pero
may mga time na parang masakit. Hindi yung masakit na masakit, bahagya lang. Pero merong mga time na siguro sa loob ng 1 buwan or 2 buwan, hindi ako magkaroon ng konting pagkahilo or madali akong mahilo pag sumasakay ako ng bus, madali akong mahilo pag sumasakay ako ng kotse, tapos madali akong mahilo pag nagutom ako, ganon. Pero yung pagkahilo ko, bahagyang-bahagya lang. Torerbo, yung kumbaga kayang-kaya naman at hindi pa naman yung talagang maaalarma ka. Tapos ngayon, yung lifestyle ko kasi noon talagang grabe. So, yung susunod na picture, papakita ko sa inyo yung kung gaano ako kataba. Yung lifestyle ko noon kasi, wala akong kaingat-ingat. Kain lang ako ng kain pag may birthday, wala akong pakialam. Iinom ako ng soft drinks. Kung may soft drinks, kung may juice dyan, iinom ako. Kung may buko juice dyan, iinom ako. Kung may kalamay dyan, bibingka dyan. Kung may matamis ko o may cake, basta't masarap. Kain. Walang pigil. Kumbaga, hindi ko pinipili yung kinakain ko. Basta't nasarapan ako, kain. Tapos malakas pa akong kumain. Yung kanin ko, sasabihin ko sa inyo, mahina yung 3 cups. 3 to 5 cups hanggang 6 cups ang kain ko. Tapos, ang ginagawa ko, medyo nag-adjust ako, ginawa ko na lang ng twice a day. Pero ganun pa rin, mas lumakas naman yung kanin ko. Twice a day nga, ang pagkain ko, pero naging 6 cups naman o 5 cups na, permanente. Tapos, habang kumakain pa ako ng maraming kanin, naku, nagjujuice pa ako. So, ngayon, bago ko i-share sa inyo yung mga ginawa ko para mawala yung aking type 2 diabetes o mawala ko sa pre-diabetes at yung blood sugar ko mula nung unang test ko ay hindi na bumalik doon bagkus bumaba pa nang walang gamot. I-share ko sa inyo kung ano yung mga binago ko sa lifestyle ko na talagang kailangan mo ng sakripisyo sa side nyo kung gusto nyo gumaling or gusto nyo mawala ito, kailangan nyo ng matinding sakripisyo. Kumbaga, magkaroon kayo ng motivation. Strong motivation na gawin ito. Nung dumating kami dito sa Canada, year 2007, wala akong kaingat-ingat sa pagkain. Kasi nga, mula nung magkatrabaho kami mag-asawa, yung regular jobs, kumbaga, dito kasi sa Canada, hindi naman kailangan malaki yung kita mo. Basta't may full-time job kayong pareho mag-asawa, mabibili nyo na yung gusto nyong bilhin at makakain din nyo yung gusto nyong kainin. So, wala akong kaingat-ingat. Kita nyo, yan, mga birthday. Pag birthday sa bahay namin, talagang kita nyo, cake, tapos spaghetti, maraming cheese, pritong manok, yan, fried chicken, kaya spring roll. Kumbaga sa kain lang kami ng kain at wala akong kaingat-ingat sa pagpili ng pagkain hinahanda ko sa aming tahanan. Tapos ako, wala rin kaingat-ingat talaga. Sabi ko sa inyo, hindi ko iniisip kung ano yung kinakain ko. Basta't masarap, kain. Ngayon, yan, papakita ko sa inyo sa mga handaan yan sa bahay o kaya sa mga handaan naming magkakapatid. Nakikita nyo yung mga soft drinks na yan. Ayan. So, buong pamilya, kaming buong, pag mga may reunion kami magkakapatid or kaya get together na buong pamilya, mga pamangking ko, yung mga anak ko, bayaw ko, ako, ang asawa ko, mga anak ko, wala kaming kaingat-ingat sa pagkain. Yan. May mga mahilig naman kami sa gulay na magkakapatid, pero pag mga okasyon ganito, maano kami, hindi kami nag-iingat. So, mga fried chicken, palaging may soft drinks. Yan, palaging may soft drinks yan. Tapos, hindi pwedeng hindi ka inom ng soft drinks. Hindi ako matakaw sa soft drinks, pero kung may soft drinks, iinom ako, ganun ako. So, wala akong kaingat-ingat. Basta't may okasyon, may soft drinks, inom. Ngayon, usually, ang naiinom mo dyan, pinaka-kaunti na yung 1 baso Usually, umaabot ka ng 2 hanggang 3 baso bago ka matapos kumain. So, ganyan ang lifestyle namin. Tapos, panay pambili ko ng pakwan nun. Yan, yung asawa ko mahilig sa pakwan Tapos ako rin, nahihilig na. So, di ba matatamis yung mga pakwan. Tapos, ang hilig kong gumawa ng mga kalamay. Dahil Kapampangan po ako, dati po kasi ako nagtitinda ng kalamay sa Philippines. Yung suman, bibingka. So, mahusay akong gumawa. So, palagi akong gumagawa yan. Ang daming latik ko. Talagang punong-puno ng latik. Talagang masarap ang pagkakagawa. So, palagi akong gumagawa yan. At malakas akong kumain ng mga kalamay, mga ube, ganyan. Kung ano-ano mga kakanin. Usually, bibingka, ganyan, suman. Tapos yung spaghetti, kita niyo naman walang pinipili. May mga spam, pasta, spaghetti. Tapos, yan, tumaba na ako. Nag-umpisa na akong tumaba. So, kumbaga sa yung pagtaba ko mabilis. Yan yung sinasabi ko sa inyong tumaba na ako. Kumbaga from 130 pounds, naging na siguro ako, 160 kilos, naging 170, hindi pala 160 kilos. Mga naging
mga 80 kilos na ako, kaya mga 78. Ito yung time na naging 78 kilos na ako. Ang laki ng itinaas ng timbang ko. Paminsan-minsan, may mga, pero dalang lang, may mga nag-advise sa akin na, huy, hinay-hinay ka lang, lalo na yung nanay ko. Tsaka siguro yung asawa ko, naalala ko yung asawa ko, yung hinay-hinay ka lang ha, baka magka-diabetes ka, gano'n. May nagsabi sa akin gano'n. So, iniisip ko naman noong time na yon, mga ano to, siguro mga, this is around 10 years ago. So, iniisip ko naman noon, sabi ko, wala naman ako nararamdaman, okay pa ako. Pero ganun pa man, medyo kinakabahan na rin ako, aaminin ko, na, naku, sa kinakain ko, sabi ko, yung mga juice ko, mahilig ako sa buko juice eh. Sabi ko, tapos mataba na ako, sabi ko, baka nga magka-diabetes ako. Pero siguro okay lang ako kasi wala naman ako nararamdaman, sabi ko, yan. Tapos, yan, pag naghahanda, tuloy pa rin yung handa ko ng mga, yan, kita nyo, may pakwan na naman. Tapos yung mga pritong spring roll, mga pasta, spaghetti, ayan, may spaghetti, palabok. Tapos, merong mga fried chicken, mga kare-kare, ganyan, kaldereta. Kita nyo, may soft drinks na naman, yan. Talagang yung soft drinks yan, hindi nawawala. Kada okasyon namin, palaging may soft drinks. Tapos yan, gumagawa rin ako ng mga halayang ube sa bahay, so wala akong pinapaligtas. Yung mga pinapakita ko sa inyo, yan yung mga handa namin pag mga may okasyon, birthday, ganyan, okay, graduation. Ayan, ang taba ko, no? Ayan. Yan yung katawan ko nung hindi na ako nagpipili sa pagkain. Talagang tumaba na ako ng tumaba. Yan. Kaya tayo mga Pilipino, medyo dapat maging aware tayo sa ating mga kinakain sa araw-araw. Pag pumupunta tayo ng mga, pag naghahanda tayo, medyo pili-piliin na rin natin yung mga hinahanda natin at saka kinakain sa mga handaan. Ngayon, ang isa pang nagpalala sa aking yung sinasabi ko sa inyo, yung blood sugar ko, talagang papunta na talagang lalo pang napunta sa diabetes, yung mga cake na yan. Kita nyo naman, yung palagi kami kumakain sa labas. Yung pag naisipin namin kumain sa labas, kain, ganun. Yung pagkain sa labas, yan yung talagang mas matindi pa yan sa mga lutong bahay, kasi yan, hindi natin alam kung ano nilalagay, gaanong karaming tamis, kung gaanong karaming asukal, mantika ang ginagamit. So, pag may ugali ako noon na kapag pumunta ako ng mga buffet, usually buffet kami, yung lahat ng cake, pag nakita ko masarap, kailangan, kahit na tig-isang slice o dalawang slice, kukuha ko niyan, each kind, para lang masabing, at least masabi ko natikman ko na tong cake na to, ganun pa ang filosofiya ko noon eh. May pagkain bago, talagang sinisigurado kong matitikman ko, lalong-lalo na yung mga sweet na yan. Yan. So, pag kumain ako nun ng kanin, pagkakain ko, busog na busog ako, hindi pwedeng hindi ako magmamatamis. Kasi sabi ko, sayang yung binayad ko, buffet ganun ako. Kita nyo? Yan, Tapos nakita nyo noon, nung pag kumakain kami sa labas ng pamilya ko, or ng mga kaibigan ko, o ng mga katrabaho ko, talagang hindi ko inaano yung kung anong iniinom ko, kinakain ko. Kita nyo, pataba na ako ng pataba. Ayan ako, Kita nyo, may mga iced tea, yan. Soft drinks, di ba? Wala tayong pinipilit, sa harap ko, nakita nyo naman yung kanin, gaano karami. Talagang order lang ako ng order ng kanin noon. Matakaw ako sa kanin. Kita nyo, may mga iced tea na naman uli. Ganyan ng, noon, wala akong, kaya Sprite, ganyan, di ba? Tapos pag may okasyon yan, Shanghai, talagang, yan, kung baga kukuha ako lahat yan. So yung pinggan ko, punong-puno. Minsan, isang pinggan o 2 pinggan na nakakain ko sa pag may okasyon. Yan, kumakain na naman uli ako sa labas. Kikita nyo, soft drinks na naman yan. Ang alam ko, nagda-diet na ako dyan Pero kahit na diet soft drinks pa rin yan, pa rin ho yan, mataas pa rin ang sugar niyan. So, lahat ho ng mga bawal na pagkain, talagang wala akong tinatanggihan. Hindi ako marunong tumanggi sa pagkain noon. Ayan. So, pag lumalabas kami, ayan, kita nyo naman, ang dami, fried chicken yan, So, pag kumain kami, yan, kain lang ng kain. Walang pagpipigil. Ngayon, ito, yung sa, sa US ito, nung kami ng South Dakota Kita nyo naman, ayan, sila yung kumain. Ito yon, ako yung kumukuha ng picture na yan. Kita nyo yung pinggan na yan? Ayan, kita nyo, 2, ayan. Akin yan. So, 2 pinggan yan. Akin ho lahat yan. Kita nyo naman, may soup pa ako. Tapos, baka hindi lang yung kinain ko. Baka kumuha pa ako ng uli ng dessert nung pangatlo or kaunti pang kanin. Pag kasi kumain ako ng buffet noon, talagang sinusulit ko yung buffet. Talagang sayang naman kako ko yung binayad ko. Ganun ako tapos kita nyo na, drinks na naman yan. Iced tea, Coke. Ayan. Iba-ibang drinks. Kita nyo, ganyan ako kataba. Yan ang nangyari sa akin. Nung panay-panay na yung kain ko sa labas, at sa mga okasyon,
lalo pa akong tumaba. Siguro ito na yung ano, mag-80 kilos na siguro ako dyan. From 70 kilos, naging 75, tapos naging 78, tapos mga 80 kilos. So, ito pa yung pahabol na picture. Yan. Ganyan na ako kataba. Talagang ang laki ng itinaba ko. Wala nang damit na bumabagay sa akin. Kumbaga, na limit na ho yung pagkilos ko, tsaka yung panunuot ng, pagsusuot na damit ko nalimitahan kasi wala nang bumabagay sa akin. Siyempre, pag kahit paano gusto mo maging presentable, di ba? O, ang nangyari sa akin, naghahanap ka ng damit na matatakpan yung mga bilbil mo. Ayan, yung mga bilbil ko para lang matakpan yan, nagpapalda ako. Tapos kita niyo yung mga binti ko, ang tataba dyan, no? Ganyan ang nangyari. Tapos, mula nung magtrabaho ako sa kasi dati ako nasa fast food. Ngayon, sa fast food kasi, kumikilos yung katawan mo So, nagbe-burn ako ng calories. Nagmamap ka, nagsusweep ka, naghuhugas ka ng pinggan, nagluluto ka, gumagawa ka ng sandwich, nagkakahera ka, gumagawa ka ng kape, lakad dito, lakad doon. So, nakaka-burn ako ng maraming calories. Tapos, nakatayo ka pa maghapon. 8 hours a day, nakatayo ka. Kaya 7 hours, 6 hours a day, nakatayo ka. So, nagbe-burn ako ng mas maraming calories. Ngayon, mula nung magtrabaho ako sa opisina, which is, palagi akong nakaupo na, nasa harap ng computer, doon na lalong lumala yung sitwasyon ko sa kalusugan ko. Kasi, wala na akong gaanong exercise kasi nga hindi ako nakilos. Palagi akong nasa computer, nagtatype. Palaging kamay at mata na lang yung maandar sa akin. Ngayon, ang masama pa noon, wala akong disiplina sa sarili. So, dun sa bagong trabaho ko, palaging may kainan. May mga party, may mga baby shower, birthday, Christmas, ganyan, Valentine. O kaya, kung ano-anong mga activities na palaging may pagkain. Tapos ako naman itong walang disiplina sa sarili, naku, basta't may pagkainan, kain, wala akong tinatanggihan. Minsan nga, pag may mga sobra pa, inuuwi ko sa bahay. O, ganyan ang nangyari sa akin. Hindi ako nag-control. So, lahat ng mga may kainan, kain, tapos wala akong pinipiling pagkain, kagaya niyan, no? Dahil magkakaibang lahi ho yung mga katrabaho ko. So, minsan may potluck kami na kanya-kanyang bring ng pagkain, di ba? So, magbibring ng cake, matamis yan, di ba? Parang, hindi ko alam kung ako nag-bring nito Leche plan, yan. Tapos, meron ding, yung sa galing to ng India, yung mga taga-India gumagawa yan. Napakatamis ho niyan. Talagang matamis na matamis yan. Talagang binabad sa, yung sugar syrup yan. Tapos ito, matamis din yan. So, lahat yan tinitikman ko kasi curious ako Sabi ko, ano kayang lasa ng pagkain ng mga ito? Sabi ko, yun, kain ako. So, yan. Talagang wala akong pinapalampas na pagkain. Ganyan ako tumaba. Ayan, tumaba na ako ng husto. Yan, ganyan na ho ang itsura ko. Talagang pataba na ako ng pataba. Ayan, kita niyo na Nanlalalim na yung mata ko sa taba. So, nung 2020, ganito na ako kataba. Kita nyo, bilog na yung mukha ko. Ayan Talagang kita mo, bilog na bilog siya sa taba. Yan yung time na pinakamataas ang kilo ko. Diyan ako mag-umpisang magpa-check up. That is year 2020. So sabi ko parang matamlay. Yan yung time na madaling yung sumasakit yung ulo ko ng bahagya lang naman. Pero hindi naman madalas, pero palagi akong may sakit ng ulo. Probably isang beses sa isang buwan or hindi pwedeng hindi ako magkaroon ng headache sa loob ng 2 buwan ganyan or isang buwan. Isang beses ganyan. Tapos madali akong mahilo ng koonti pag sumasakay ng bus. Akala ko dala lang yun ng hindi ako hiyang sa pagsasakay ng bus o kaya sa mga kotse, ganyan yung amoy. Parang yun ang feeling ko noon. So, ini-ignore ko lang. Pero hindi ko na siya maumpisang ignoran nung makaramdam na ako ng, sabi ko parang matamlay ang katawan ko na hindi ko maintindihan, sabi ko. Ako mismo kinukutuban ako, sabi ko, baka may diabetes na ako, sabi ko. Kasi alam ko, inabuso ko yung sarili ko Hindi kasi ako nag-limit sa, ito yung time na, yung pag-inom ko ng buko juice, napapadalas na, tsaka pineapple juice. Kapag kumain ako ng 4 cups of rice, o kaya 5 cups of rice, may kasamang buko juice yan, o kaya kasi may pambili ako ng buko juice kaya inom ng buko juice. So pag may isang can ako ng buko juice pag kumakain ako. Hindi naman yun araw-araw, pero medyo madalas. Hindi naman dating ganoon, pero napadalas na yon. Tapos napapalakas na rin lalo yung kanin ko.
So, nung tumambay yung katawan ko, naisip ko, sabi ko, aanihin ko na yung pag-aabuso ko. Ako mismo, alam ko, hindi pa ako nagpatingin sa doktor. Naisip ko na, there's something wrong with me, na inisip ko, may relation siya sa, baka ako may diabetes na ako. Talagang mararamdaman mo naman yun, lalo na pag inabuso mo yung sarili mo, yung katawan mo. Tapos yung time na yun, hindi ako gaano nag-exercise. Maswerte ka pag nag-exercise ako sa umaga, yung simpleng exercise lang, yung parang tinataas-taas ko lang yung mga kamay ko, yung bewang ko, ganyan, kilos-kilos lang ng bewang, mga 30 minutes lang yun, tapos hindi pa regular, hindi araw-araw. Siguro maswerte ako pag nakapag-exercise ako ng 3 beses sa isang linggo ng ganun, or 4. Tapos 30 minutes lang, ganun. Tapos minsan, wala nga isang linggo, hindi ako nag-exercise, or minsan 1 beses lang, ganun. Hindi regular, hindi dibdiban, wala akong ginagawa na talagang extraordinary para igalaw ko yung katawan ko at mag-burn ako ng more calories. Ngayon, doon ako nag-decide mag-visit sa aking doktor. So, napunta ako sa doktor, tapos napa-check up ako. Sabi ko, parang ako matamlay ako. Sabi ko, pwede ba ako magpakuha ng cholesterol? Sabi ko sa doktor. Kukuha ako ng prescription sa doc, sabi ko, para ako magpa-blood test. Sana gusto ko malaman kung okay lang yung cholesterol level ko, at saka okay lang yung yung blood sugar ko, especially yung diabetic. Tsaka, doc, sabi ko, pakitingin na rin yung aking anemic, sabi ko, kasi malakas ako magregla eh. Tapos medyo napapadalas yung puyat ko. So sabi ko, pakitingin na rin yung sabi ko, yung dugo ko, sabi ko kung ako'y anemic or hindi. Tapos inimbasis ko lang yun. Sabi ko sa doktor, gusto ko ng sa high blood, ipatest ako, cholesterol, blood sugar, tapos yung sa anemic, kasi nagko-concern ako, medyo nalalambot ako eh. Iniisip ko, kapag ganun din kasi ako pag naglalambot, parang anemic. So, in-schedule ng doktor kasi malakas ang loob namin magpa-test dito kasi yun lang ang kainaman dito sa Canada. Yung mga ganung test, blood test, kahit na anong i-blood test sa'yo, libre po, bayad po ng gobyerno. Kasama yun sa benepisyo ng Canadian citizen ka or permanent residence ka ng Canada. Wala kang gagastusin pagdating sa mga blood test. Ito yung sinasabi ko sa inyong naging 83 kilos ako ha. 83 kilos ako dyan. Medyo matamlay yung pangangatawan ko. Para ako nanlalambot. Madaling sumakit yung ulo ko. Ngayon, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung, yung mga blood test dito sa Canada. Anong ibig sabihin ng resulta. At saka kung yung sa mga doktor dito. Kung ano yung ipinapayo ng mga doktor dito na gawin. Para may matutunan po kayo at usually ako nanonood nga rin kay Dr. Willie Ong. Tsaka kung meron siyang episode meron siyang isang video na, actually hindi lang isa yun eh, tungkol sa diabetes, diba? Meron siyang sinasabi na mga payo niya, advice, at siyempre yun ang opinion ng doktor, diba? Ako na nagpapatunay bilang pasyente na yung mga sinasabi ni Dr. Willie Ong ay talagang totoo. Ngayon, it's time naman na makinig kayo sa akin bilang pasyente kasi yung akin din makakatulong din sa inyo. Kumbaga ako yung mismong aktor na pasyente, si Dr. Willie Ong yung doktor. Ngayon hindi si Dr. Willie Ong ang doktor ko nandito po tayo sa Canada. Pero nanonood din ako ng kanyang YouTube channel ni Dr. Willie Ong at yung mga lalong-lalo na tungkol sa diabetes niya, ganyan. So, napanood ko yun. So, yung mga sinabi niya doon, related po dito sa actual experience ko. Kung ano nangyari sa akin, kung anong ginawa ko. Kasi yung mga sinabi niya doon, karamihan applicable doon sa mga ginawa ko na nagpawala ng aking type 2 diabetes or pre-diabetes at kung saan hindi na tumaas yung aking, mula nung sabihan ako ng doktor 4 years ago na ganito yung sugar ko, hindi na umabot ulit sa ganon nang walang gamot. Bagkos bumaba pa ako doon at to the point na nawala yung diabetes ko at nagpabaya lang ako ng konti kaya naging pre-diabetes uli. Pero hindi na ako bumalik doon sa pataas. Kasi marami ngayon yung mga may diabetes na yung pataas ng pataas. Yung akin pababa ng walang gamot. So ngayon, i-explain ko muna dito kung ano yung ginagawa dito sa Canada. Dito sa Canada, pag binlood test ka, ang tinatawag ng mga doktor dito ay A1C test. Yan. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kung kayo ay magpapa-blood test, i-request nyo doon sa nagbibigay sa doktor nyo or doon sa nagpapa-blood test sa inyo na gusto ko pong makuha yung A1C test. Kasi meron tayong blood test sa sa bahay.
yung temporary or sa mga ano, hindi ko alam kung may iba pang blood test. Pero dito kasi sa Canada, ito yung sinasabi nilang pinaka-accurate. May iba-iba daw paraan ng pagkuha ng blood test, pero dito sa Canada, kinukonsider nila na ang A1C test ang pinaka-accurate na makikita mo kung ikaw ay may diabetes na or wala pa. Yun ang ano dito, ang policy ng Canada. So, pag tapos ito pang maganda sa A1C test, pag ikaw pala yung nagpa-A1C test, natanong ko yun sa doktor it doesn't matter daw, sabi sa akin ng doktor, kung ikaw ay nag-fasting or hindi. Ang resulta nito ay the same. Kaya kumain ka or hindi, uminom ka ng tubig or hindi before test, pareho lang ang resulta, magiging resulta mo ng A1C test. Kaya sinasabi ng pinaka-accurate ito kasi ito daw yung 3 months, 3 buwan na average ng blood sugar mo na kumbaga merong ano to hindi ko alam kung anong parte ng dugo mo yung pero ito daw yung average, yung 3 buwan na resulta ng dugo mo ay makikita dito. So malalaman kung ikaw ay may diabetes o hindi. Hindi ka pwedeng mandaya. Hindi kagaya nung magpa-fasting ka tapos iba blood yung kung hindi A1C test yan, may ibang blood test, di ba? Mag-diet ka lang ngayon kaya 3 araw bababa na yung sugar mo hindi ka lang. So mangyayari, hindi yun accurate result. Pero ito hindi ka pwedeng mandaya. Kaya kumain ka o hindi, same result lang siya kasi yung 3 buwan mo ang kukuhanin niya, yung average ng 3 buwan mong blood sugar ang ibibigay niyang resulta sa'yo. Yun ang sabi ng mga doktor dito. Yun ang pinaka-accurate. Kaya nga yung mga doktor dito, ina-advise nila kung ikaw ay pre-diabetes na or hindi maganda yung lifestyle mo, magpa-blood test ka every 6 months. Ngayon, ang ano ho namin dito sa ipapaliwanag ko sa inyo ang pagkuha ng blood sugar dito sa Canada medyo iba ho sa Pilipinas. Pero pareho lang ho, kaya lang iba yung conversion na ginagamit natin. Sa Pilipinas, sa Canada, ang ginagamit nila ay mmol, millimoles per liter. Kaya nga ang sa amin, himbis na sa 5.6, 5.7, 7, ganyan. Pero sa Pilipinas ho, mmg daw at saka yung DL. Ngayon, sa hindi ko muna research kung ano yung buong pangalan. Ito na-research ko, millimoles per liter. Pero sa Pilipinas, ito yung ginagamit natin, yung mmg DL daw. Tapos ngayon, ito yung di ba sa Pilipinas, ang blood sugar na sinasabi sa inyo ay, ikaw ay lampas ng 100, 102, 126, ganyan. Di ba, 126 ang blood mo. Dito sa Canada, 7, 5.7. Ngayon, research ko yan. Kasi ito yung mga resulta ko. So, paano ko explain sa inyo kung hindi ko i-convert dito, di ba? So nag-research po tayo at naano ko na ang conversion po ng nyo, so mula sa amin, ito yung 5.6 Canada. Ang equivalent niya sa Pilipinas, 100, di ba? Ngayon, ito ho ang conversion pala. So, kada 1 point nito ay mumultiply mo ng 18 para makuha yung equivalent sa Philippines. So, itong 5.6 na to, imumultiply ko siya ng times 18. Ang magiging resulta po ay 100, which is yun naman ang reading sa Pilipinas. Ganyan ho. So, itong nandito, ito yung ito ang equivalent sa Pilipinas. Ganyan ho ang ganyan ho ang natin gagamitin. So, i-multiply mo lang siya. Kung kayo nasa ibang bansa, mga kababayan, so kung kabaw sa Japan or dito sa Canada or sa US, kapag sinabi sa inyo ng doktor na 5.6, 5.7 or 6.9, i-multiply nyo lang siya ng 18. Yun na ang resulta ng inyong blood sugar equivalent sa Philippines. Ngayon, kung kayo naman ay nasa Philippines, gusto nyo malaman kung anong conversion ng pag kayo nasa abroad, i-divide lang ninyo. Itong 100, i-divide lang nyo ng 18. So, yung result ho, yun ang resulta na equivalent sa ibang bansa. So, dito, itatimes mo ng times 18, makukuha mo yung equivalent na resulta sa Pilipinas. Ito sa Pilipinas, i-divide mo naman siya ng 18, makukuha mo yung resulta katumbas sa ibang bansa. Ngayon, actually, dalawang research nag-research po ako niyan nung kasi nga nung sabihan ako ng doktor na ganito, ganyan. Nag-research ako, ano ba ang diabetes, anong pre-diabetes. Talagang tinanong ko, bakit ko nakuha to, ganyan. Although alam ko na ho ang dahilan,
kung bakit talaga, kahit di ako mag-research kung bakit ako magkaka-diabetes, alam ko na kung dahilan dahil nga sa lifestyle ko. Pero nag-research pa rin ako. Ngayon, eto siya. 5.6 sa Canada ay less than 100 sa Philippines. Ano siya? 99 pababa. Dito ho sa Canada, considered na normal yan. Yun yung unang research ko, sabi niya normal. Normal pa rin yan. Wala ka pa rin diabetes. Ngayon, yung 5.7 to 6.9 dito sa Canada ay katumbas ng 102.6 hanggang 124.2 sa Pilipinas. Dito ho sa Canada, kino-consider na yan na pre-diabetes. Ano ho ba ang ibig sabihin ng pre-diabetes? Ikaw daw po ay may sugar na sa iyong dugo, pero hindi pa siya high enough, hindi pa siya ganoong kataas para i-consider na ikaw ay diabetic o kailangan mo ng manggamot. Ganun ho ang ibig sabihin nun. Ito yung sinasabi nilang may sugar ka na pero hindi pa siya ganoong kataas para kailangan mo ng manggamot. Kaya hindi ka pa kino-consider na diabetic. Ngayon yung 7 and higher, yung pag ang blood sugar mo dito sa Pilipinas ay sa Canada ay 7 pataas. 8, 9, 10, 11, 12, 15, ganyan. Tapos, sa Philippines, ang katumbas niyan ay 126. So, yung 7 sa Canada, katumbas sa Pilipinas ay 126 pataas. Yan, and higher. So, yung blood sugar na 126 sa Pilipinas, pataas, considered na hong diabetes dito sa Canada yan. Kahit siguro sa Pilipinas, diabetes na rin yan eh. Hindi naman nagkakaiba yung mga opinion ng mga doktor sa iba-ibang bansa eh. So, considered na yan diabetes. Ngayon, meron namang isang research ko na ang 5.7 to 6.4 or 102.6 hanggang 115 ay pre-diabetes. So, yung unang research ko ho, ayan, normal daw. 100 pababa, 99 pababa, normal. 102.6 hanggang 124, pre-diabetes. 126 pataas, diabetes. Pero dun sa isang research ko, yung 102 to 115.2, pre-diabetes na. Tapos yung 6.5 o 117 sa Pilipinas, pataas. So pag ang blood sugar mo ay 117 pataas, considered ka ng diabetes. Ngayon, dito ho sa Canada, may policy, may ano dito sinusunod. Hindi ko lang ho alam kung ganyan din sa Philippines. Although, bawa nagpa-test po ako noon. Bawa nagpa-test ako ng blood sugar. Sabihin na natin, nandito ako sa 7. Ayan, sabihin na natin nandyan ako sa 7. Pataas. 126. Sabihin na natin nandyan ako. 126 pataas, di ba? Diabetes na yan, di ba? So, yung unang test na po yan, sasabihin sa yung doktor, may diabetes ka, pero hindi pa siya confirm. Kailangan mong magkaroon ng 2 test. Ang ibig ko sabihin ng 2 separate tests, kailangan hong ulitin yan, yung test na yan. Kumbaga ho, kapag sa susunod mong test, halimbawa, January, nagpa-test ako na, yan, 7 nga, diabetes, di ba? Ngayon, pag yan ho ay naulit pa ng pangalawang beses na test, halimbawa, after 3 months or 6 months, ganun pa rin ang resulta mo, nasa 126 pataas ka pa rin, doon ka pa lang po sasabihan ng doktor na confirm na talaga na ikaw ay may diabetes na. Ibig sabihin, hindi mo napababa yung sugar mo, wala kang nagawa. So, kung ibig sabihin, kaya may ginawa ka man, pero hindi na siya bumaba, kaya kinoconsider ka na nila na pagkatapos ng pangalawang test, yung unang test, 3 months or 6 months ago, pagkaraan ng 3 months or 6 months, nagpa-test ka uli, ganun pa rin yung resulta, mataas pa rin, doon ka pa lang nila i-declare na diabetic at doon pa lang magsasuggest ang doktor na kailangan mo na ng gamot. Ngayon yung sinasabi ni Dr. Willie Ong noon, meron siya isang video na pag daw ang blood sugar mo ay 140 pababa, pwede pa raw mapigilan. Ako na ho ang nagpapatutuo. Pwede mo pang mawala yung diabetes pag dating ng pag ang yung diabetes ay 140 pababa. Kaya yung sinasabi ni Dr. Ong na pag ang yung diabetes ay 140 pababa, pwede mo pang mapababa or mapawala sa diabetes nang walang gamot. Totoo yan. Ako na ho nagpapatutuo. Totoo ho si Dr. Ong.
Ngayon, may mga cases nga ho na mga ilan lang, hindi naman masyadong marami, na mataas pa dyan yung sugar, mataas pa sa 140, talagang diabetic na sila ng ilang taon, reverse pa ho nila, nare-reverse pa or napapawala pa yung pagka-diabetic nila dahil ho sa pag-change ng lifestyle. Tamang pagkain, tamang pag-exercise, tamang lifestyle. Kaya lang yun nga lang ho, kailangan ho talagang malaking sakripisyo ang gagawin mo bago mangyari yun. Ito yung very interesting. Mapunta na tayo sa aking blood result, okay? Nung 2020, year 2020, yan yung sinasabi ko sa inyong 83 kilogram ako, yung para ka kung may matamlay ako sa katawan, nalalambot, ganyan. Tapos, palaging sumasakit yung ulo ko, sabi ko. Pero minor lang, hindi naman yung talagang masakit o ano. Pero hindi ko dating nararamdaman yun. Ngayon nararamdaman ko, sabi ko. Tapos kinukutuban ako na baka may diabetes ako. Ngayon, nagpa-blood test ako nung 2020. Siguro mga October siguro yun nung nagpa-blood test ako or mga November ng 2020. Okay, year 2020 ho. Mga November yun o kaya October, ganon. Ngayon, dito ho kasi sa Canada, pag nagpa-blood test ka, pag nagpa-doktor ka, tapos sinabi sa'yo ng doktor, no, okay, papa-blood test kita, sabi ng doktor, di ba? So, bibigyan kanya ng, yung papel, yung parang prescription niya para dalhin mo doon sa mga nagba-blood test. Tapos, iba-blood test ka. Hindi kakawa kasi iba-blood test dito sa Canada unless may prescription ng doktor na may note ng doktor na kailangan mo ng blood test. Ngayon, pag blood test ka, parang 5 days yata 5 days to 1 week ang aantayin mo doon sa result bago nila ibigay sa'yo kasi marami kayong nagpapa-blood test Ngayon, at saka talagang maraming request na blood test yung doktor dito. So talagang sinisigurado nila na may ibibigay sa iyo yung talagang exact result, yung accurate na result ho. Ngayon, dito ho sa Canada, alam niyo ba na kapag nagpapa-check up ka dito, nagkakaroon ka ng nervous breakdown. Kasi kaya ako nagkaka-nervous breakdown, kaya ako nagkaka-nervous breakdown dito pag hindi lang naman ako kahit yung mga kakilala ko nagkukwentuhan nga kami, tawanan kami. Pag may mga check-up na ganyan. Canada kasi kapag nagpa-check up ka sa doktor tapos binlood test ka, hanggang hindi lumilipas yung 2 weeks, hindi ka mapakali kasi dito ho whether you like it or not, kapag nagpa-blood test ka, nagpa-check up ka sa doktor at may nakita silang hindi maganda, tatawagan ka sa phone. Kahit na minor lang yung makita nila, tatawag sila sa phone. Lalo na ho kung hindi maganda talaga yung nakita nila. Na kumbaga delikado yung kalusugan mo, kailangan maagapan o talagang tatawag yung doktor sa'yo. So ngayon, kapag ito ho po ang nakakatuwa. Halimbawa, natatakot ka sagutin yung phone, hindi ka sumasagot sa phone, di ba? Yung isang kakilala ko, yung isang kaibigan ko, sabi niya, tinatawagan siya, di yata siya sumasagot. Ngayon, o kaya nag-change siya ng phone. Ngayon, pag hindi ka nila na-reach sa phone, ang ginawa ko sa kanya, ang ginawa doon sa kaibigan ko, yung, hindi siya ma-reach sa phone, di ba? Susulatan ka. O kaya i-email ka. Lahat ng form of communication, gagawin nila para lang maiparating sa'yo yung kalagayan mo, yung resulta ng test mo. Hindi ka pwedeng tumakas, hindi ka pwedeng matakot. Hahabulin ka nila kasi very concerned dito. Talagang pagdating sa kalusugan, yung government po dito talagang pagmamalasakitan ka kasi nga naman kung lalala ka, mas lalong malaki yung gastos mo, mas lalo kang makakabigat sa budget ng gobyerno kasi isa ka pa sa pagbabayad nila ng mga doktor, di ba? So ang ginagawa, inaagapan hanggang pwedeng agapan. So pag ako ay nervyose by nature So, pag nung magpa-test ako nung magpa-blood test ako, talagang kinakabahan ako. Ang unang pumapasok sa isip ko, may diabetes ako, sabi ko, no? Tapos ngayon, nininervyos ako. Biglang nag-ring yung phone. 1 linggo yata. Sakto 1 linggo, nag-ring yung phone namin. Tapos, tinignan ko kaagad kung sino tumatawag. Doktor, yung sabi ko, yung doktor ko, sabi ko. Tapos, medyo nanginginig pa yung kamay ko. Ano kayong sasabihin, sabi ko. Ngayon, nung medyo nanginginig yung kamay ko, sabi ko, "Hello Maria, how are you?" Sabi sa akin ng doktor. "I'm okay, Doc," sabi ko. Tapos wala pa sinasabi yung doktor, inunahan ko na, sabi ko, "Doc, is there something wrong?" Sabi ko sa sobrang nervous ko, "Do I have diabetes? Am I okay?" Sabi ko, no?
Tapos medyo parang napangiti ng konti yung natawa ng konti yung doktor. Sabi niya, wait, sabi sa akin ng doktor. Ang unang sinabi niya sa akin, I just have to warn you, sabi niya. Your blood sugar is high, sabi sa akin. You have to be careful on your diet, sabi niya sa akin. On your, binarningan niya ako na mag-iingat daw ako sa kinakain ko, tsaka yung lifestyle ko. Tapos, sabi ko naman, ako namang itong parang kinulang din ako ng pagtatanong. Hindi ko man lang tinanong kung ano yung number ng sugar ko. Pero ang naitanong ko lang, sabi ko, kailangan ko na bang bumili ng pang blood test? Di ba may pang blood test sa mga may diabetic? Di ba yung yung pag kumain ka, hindi ka kumain, whatever, binablood test yung tinutusok, di ba? So, ang una sinabi ko sa doktor, kailangan ko pa bumili ng pang blood test, doc? Sabi ko, kailangan pala ma-monitor ko na. Sabi ko, nung wilaringan niya ako mag-ingat No, sabi sa akin ng doktor, hindi mo pa kailangan, sabi niya, ng pang-tusok o pang-test. O, sabi ko, maggagamot na ba ako, doktor? Sabi ko, you don't need medication yet, sabi naman sa akin ng doktor, hindi pa raw kailangan ng gamot. So, nung sinabi na sa akin ng doktor yun, inisip ko, pre-diabetic lang ako, pero hindi ko tinanong kung anong number, at saka hindi ko rin alam kung ano pa yung considered na diabetic, at saka hindi Hindi pa ako nagre-research noon. So, nagkampante pa rin ako ng konti. So, pero ganun pa man, nung winarningan niya ako, medyo nag-ingat na ako. Ang unang iningatan ko yung binago ko yung lifestyle ko. Ngayon, sasabihin ko sa inyo yung lifestyle, okay? So, mula nung maggaling namin ng bakasyon ng year 2022 sa Pilipinas, ang ginawa ko, pinramis ko sa sarili ko na hindi na talaga ako iinom kahit na isang patak. Ngayon, inalis ko na, totaling wala na. 2022 yung mula July 2022, kahit na isang patak ng soft drinks, hindi na ako uminom. Kahit na anong juice, hindi ako uminom, inalis ko lahat yun. Yan, kahit na anong juice, iniwasan ko yan, yung mga juice. Yan, 2023, doon ako nag-decide, 2022, July 2022, doon ako nag-decide na aalisin ko na ang anumang uri ng juice. Talagang 100%. Tapos, inalis ko rin lahat ng uri ng chocolate, candy. Kahit candy, hindi ako tumitikim. Yung candy menthol, kung anumang uri ng candy yan. Mga chocolate, mga palaman na matatamis, mga pagkain na matatamis. Yan. Pag may kinain ako, talagang no sugar palagi ang iniinom ko. Pero yung soft drinks, kahit na diet pa yan, talagang hindi na ako uminom at saka mga juice. Talagang inalis ko yan totally 100%. Tapos, umiwas din ako sa mga donut, cake, lalong-lalo na yung mga matatamis. Iniwasan ko yung mga yan. Lalong-lalo na yung mga donut at saka cake. Talagang inalis ko siya. Mga fruit salad, mga buko pandan, yung alam mo yung lechong kawale, yung may lechong paksiw o lechong kawale, yung may mang tumas na sauce, ganon. Inalis ko yan, yung mga matataba, ganyan. Tapos yung mga pagkain na bread, yung mga kahit na anong huri po ng bread nila, lalo yung mga pandesal, yung mga tinapay na may mga matatamis, so may sugar pa rin yan. Kasi double hazard po yan. Kumbaga may carbs na siya, may processed sugar pa siya. So lahat ng uri ng processed sugar, sa tinapay man siya nakaragay o sa soft drinks o sa cake, talagang iniwasan ko lahat yan. Kumbaga, zero consume ng processed sugar hanggat pwede. Siguro makakakain lang ako ng processed sugar pag matabang yung pagkain, tapos meron pa rin siyang konting processed sugar na hindi ko nalasahan. Doon lang ako makakakain. Ayan, inalis ko yung mga cake, yung mga bread, talagang inalis ko yan. Yung mga ganyan. Yung mga ganyang drinks, yung mga sweet na mga beverages na ganyan, talagang iniwasan ko lahat yan. Talagang 100% wala ako niyan. Tapos, mga tinapay, inalis ko yan. Tapos, pakwan, nako, sa prutas talagang hindi na ako kumain ng pakwan, mangga, ubas. Number 1 yan, pakwan, mangga, ubas. Yung mga sobrang tamis na prutas, talagang iniwasan ko yan. Pinipili ko na yung kinakain kong prutas. Hindi na rin ako kumain ng mga kakanin. Hindi na ako nagluto ng kahit na anong uri ng kakanin. Kutsinta man yan, bibingka man yan, kalamay man yan, suman man yan. Inalis ko lahat yan. 100%. Nag-start po ako noon ng July. Although, bago po yung July 2022, nag-diet na rin ako. Binawasan ko na rin yun Pero nung after July 2022, doon ako nag-decide na talagang 100% discipline po ang ginawa ko. Yung July 2022 na yon. Inalis ko yan. Talagang hindi na ako kumain ng kahit na anong kakanin. Tapos,
Eto pa ho yung ano. So, di pa sabi ko sa inyo, ang unang binago ko, yung ano, ang unang, di ba, ang sabi ko sa inyo, ang unang binago ko, yung pag-inom ng soft drinks, inalis ko lahat yan, di ba, yung mga sweet, processed sugar, umiwas talaga ako, at saka mga processed carbs, kagaya po ng mga tinapay, cake, at saka kung ano-ano pang uri ng tinapay. Candy, ganyan. Ngayon, tapos binago ko rin yung, ano, di ba, sabi ko sa inyo, yung pagkain ko, yung, kumbaga, unti-unti, hanggang totally alisin ko na yung, ano, yung processed sugar talaga. So, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyong second option. So, binago ko yung drinks ko, di ba? Tsaka yung pagkain. Ang pangalawang ginawa ko ho na pagbabago sa buhay ko, mula na sabihin ng doktor na mag-ingat ako, nagsimula na po akong mag-walkathon. Naglalakad po ako, nagti-treadmill o kaya naglalakad. Itong pinapakita ko sa inyo, dyan ako mismo naglalakad. Sa umaga yan. Sa umaga, naglalakad ako, pati sa hapon, naglalakad din ako. So, 2 times po yan. Minsan, 1 oras yan sa umaga, 1 oras sa hapon. Minsan nga, magit na 2 oras pa yung paglalakad ko. Yung ginawa ko ho yung 3 times a week. Nung 2020, 3 times to 4 times a week ang ginawa ko niyan. Dati ako hindi naggaganon, dinagdag ko yan. Ngayon, habang nung naging 2022 na, naging ano na yan, 5 times a week na, o almost everyday na. 5 times a week, 6 times a week. Halos araw-araw na ho siya. A-absent man ako, pa ilan-ilan lang. So, dinagdagan ko palalo. Tapos noong 2022, July 2022, nung sabi ko nga yung pagkagaling ko ng bakasyon ng Pilipinas, doon ako nakapag-isip-isip lalo na talagang lalo ko pang babaguhin yung lifestyle ko. Nag-ano ako, ginawa ko na siyang araw-araw yung paglalakad. Yan sidewalk yan eh. Yung maganda ito yung daanan ng sasakyan, di ba? Dito kasi sa Canada, ang maganda lang dito sa Canada, marami hong sidewalk. Pag may daan dyan, may sidewalk. Kasi nung nasa Pilipinas po ako, gusto kong maglakad noon. Hindi ako makapaglakad, wala kang lalakaran kasi bahay ho to. Tapos daan na yan. Minsan nga, nandito na yung pinto ng bahay Daan na rin ho yan. So saan ka pa maglalakad? Masasagasaan ka naman ho sa daan. Pero dito ho sa Canada, ang maganda lang, maraming mga ganito. Pero sa Pilipinas ho, wag niyong gawin dahilan na walang sidewalk para hindi kayo maglakad. Meron ho mga basketball. Di ba sa barangay ho, may mga basketball court. O doon ko kayo maglakad-lakad, ikut-ikutin lang nyo yung buong basketball court na yun, makakapag-exercise kayo. So, o kaya sa mga bukid kayo maglakad. So, meron ho kayong malalakaran na hindi busy road. Dito naman ho sa Canada, marami ho kasing accessible. Lahat po ng corner ng street na yan, may mga sidewalk. So, dyan ako naglalakad, yun, dire-diretso yan. Pabalik-balik ako dyan, pwede rin akong paikot-ikot sa ibang kanto. Dyan ho, 1 oras yan sa umaga, 1 oras sa hapon. Pero ang pinaka-konting exercise ko nun ho, kalahating oras, yun ang pinaka-konti sa umaga, tas kalahating oras sa uli sa hapon. Pero usually ho, ang ginawa ko nun, 1 oras mahigit sa 1 araw hanggang 2 oras mahigit ang exercise ko. Kita nyo yung paggabi yan, oh. Ayan. Tapos, kita nyo yung naabot na ako ng yung mga view yan. Yan, linalakaran ko yan, yung mga sidewalk na yan. Pabalik-balik ako dyan, o kaya liliko ako doon sa isang kanto, ganyan ho ang pag-exercise ko nun. Ayan, naka-ano ako Alam, takot po akong umitim Takot akong umitim sa araw. Nag-hoodie ako tsaka nagsisweater ng manipis. Total, malamig-lamig din naman kasi dito sa Canada kahit summer. Ayan, So, iba-ibang Ngayon, naging active din ako. Ayan, pag pumunta ako ng park, dati hindi ako gano'n naglalakad. Ngayon, iniikutan ko yung yung bike trail nila o yung walking trail. Kung may trail yan, tatapusin ko yan, maglalakad ako para lang makapag-exercise ako. Ako po yan mismo, yan, naglalakad ako. Talagang, ginawa kong very active na yung katawan ko. Ayan. So, yan ho yung, ang isang pangalawang binago ko. Talagang, inilagay ko na ho yung pag-exercise sa aking, schedule. Sinisingit ko na ho yan, halos araw-araw. So, kung gusto po nyo mawala yung diabetes nyo, hindi ho pwede yung kalahating oras lang na exercise o kaya bahagyang lakad sa 1 araw o kalahating oras. Hindi ho. Kailangan ho, ang paglalakad ninyo maramihan ho. Ngayon, para hindi sumakit yung tuhod nyo, huwag nyo biglayin. 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa hapon. At least man lang ho, 1 oras sa 1 araw, mabuo ninyo yung paglalakad ninyo. Kahit na mabagal lang yan or mabilis, nasa sa inyo kung kaya ng tuhod nyo. Pero pilitin nyo maglakad.
kahit lakad lang. Huwag niyong piliting tumakbo kung hindi niyo kaya. Basta kahit nalakad lang siya, nakakatulong siya. Pero make it sure na huwag niyong biglayin yung katawan niyo, kalahating oras sa umaga, tapos hanggang sa masanay na kayo, hanggang magiging 40 minutes na siya sa umaga, 40 minutes sa hapon, hanggang maging 1 oras sa gabi, 1 oras sa umaga. Hanggang makain niyo na yung 2 oras sa isang araw, o kaya may kita 1 oras. So, ang pangatlong binago ko pa sa sa lifestyle yung sauna. Dati nagsasauna na ako once a week lang. Ngayon ginawa ko na siyang 3 times a week regularly yan. Tapos dinadamihan ko na yung salang. Dati 1 salang lang ako sa sauna o kaya 2 beses na salang lang sa isang araw. Tapos ang ginagawa ko once a week lang o kaya twice a week. Pinakamarami na yung twice a week. Minsan nga tinatamad ako, hindi ako nagpupunta. Pero mula nung sabihin sa akin ng doktor na mag-iingat ako, ginawa ko na siyang 3 times a week. Minsan nga nagiging 4 times a week pa pag may mga libreng oras kami. Ayan, sa sauna po yan. Ayan, sa loob ng sauna yan. Kasi sa sauna, pinagpapawisan ka. Ayan, galing ako sa sauna. Kita naman yung pawis ko. Nabawasan na yung pawis ko dyan kasi lumamig na yung sa labas eh. Galing po ako sa loob ng sauna dyan. So, ang ginagawa ko ngayon, 3 times a week na yung pagsasauna ko. Tapos, 3 times a day. Minsan nga ginagawa ko pang 4 o kaya 5 salang. Kasi yung pawis po sa katawan, nakakatulong siya, nakakababa siya ng blood sugar at nakakababa siya ng blood pressure. Kasi pag nagsasauna ka, yung circulation ng blood sugar mo, mas maganda. Yung circulation ng blood mo pala, mas maganda. Ito pa yung magandang tip ko sa inyo. Nung mawala ang aking diabetes o pre-diabetes, nung mawala na siya, as in talagang, ang doktor na kasi nagsabi sa akin 5.7 na lang po yung sugar ko or 103. Sabi sa akin ng doktor, considered na daw na wala na akong diabetes noon. Sabi niya, I know, sabi sa akin ng doktor nung huling test ko, sabi ko, nung magpa-test ako ng May 2023, pagkaraan ng 1 taon na disiplina yung ginawa ko sa katawan ko, ang blood sugar ko ay nasa pinakamababa na 103 po. Kumbaga sabi sa akin ng doktor, nung tanungin ko siya sa resulta, sabi niya, I know, sabi niya, you don't have diabetes anymore. Siya na nagsabi na consider na raw kung walang diabetes yun. So, tuwang-tuwa ako. Alam niyo ang isa sa mga nagpababa talaga ng blood sugar ko, salad po, fresh salad. Ang madalas kong kainin nun ay lettuce. Tapos lalagyan ko siya ng 1 nilagang itlog. At saka, yung salad na kasi di ba ang salad hindi gaano masarap walang lasa yan. Kaya pinasasarap ko siya hangga't pwede para hindi ako magsawa. Pero ito ang nakatulong sa akin, lettuce at saka spinach na salad. Talagang ang spinach ang laking na itulong sa akin. Palagi yun ang kinakain ko sa hapunan. Minsan nga halos maghapon yun ang kinakain ko. Doon nawala talaga yung yung blood sugar. Kumbaga, yun yung bumaba ng gusto yung blood sugar ko at nawala ko sa pagiging diabetic. Wala pong gamot yun Tapos yung avocado, yan number 1. So, yung salad ang ginagawa ko, yung spinach o kaya yung lettuce, dinalagyan ko siya ng avocado. Kasi yung avocado malinamnam yan nagpapasarap. Tapos, dinalagyan ko rin siya ng konting sauce, yung salad, sauce na pang salad. Medyo din yung iba pinagbabawal. Pero naglalagay ako ng konting-konti nun para malasa. Ngayon, para hindi madami yung gamitin kong sauce, ang ginagawa ko, dinadagdagan ko siya ng avocado. Kasi ang avocado malinamnam, nakakasarap siya sa salad. So, ang ginagamit ko, spinach or lettuce, tapos lalagyan ko siya ng avocado, 1 o 2, i-slice ko yun, tapos bubudburan ko ng 1 nilagang itlog, i-slice ko rin, tapos ibubudbud ko doon sa salad ko at konting sauce. O kaya breadcrumbs, ganyan. Number 1 po ang avocado. Talagang nawala po. Kasi hindi ba niya alam na ang avocado ay nakakalusog siya sa ating pancreas. At ang pancreas ay may malaki ang kinalaman sa ating pagkakaroon ng diabetes. Number 1 po ang avocado. So, sa mga kapwa Pilipino, ang mura ng avocado dyan. Dito nga medyo, minsan mahal pa yan. Inaantay ko pang mag-sale yan. O, yan lettuce, spinach. O, yan. Ganyan ang gawin nyo. Tapos, natatandaan ko, ang kinakain ko noon pag breakfast ay nilagang kamote. Sabi nila, ang kamote daw may carbs. May carbs po siya. Kaya lang meron din po siyang
fiber. Rich in fiber po siya. Kaya kahit na may carb po siya, nababawasan yung carbs nyo. Kasi ho, may fiber siya. Yung fiber ho kasi nakakabawas po siya ng carbs. So, nakakatulong yung fiber. So, rich in fiber po yung kamote. Ang ginagawa ko nga ho, pati yung balat, kinakain ko pag nilaga. Kasi mas ma-fiber din ho, mas maraming fiber yung balat. Ngayon, pero hindi ho marami. Isang piraso lang ho ng kamote yung kinakain ko nung sa breakfast. At saka black coffee. Pag nagkape po kayo, alisin nyo na ang sugar. Yun pa ho palang isang binago ko. Pag nagkakape ako, kasi hindi ako pwedeng magkape, naantok ako sa trabaho. So, ang ginagawa ko, magkakape ako para hindi ako antukin sa trabaho. Pero inalis ko na ho yung cream at saka yung sugar. Kasi pampagising lang naman siya eh. So, yung kamote, medyo matamis na siya, di ba? Yun ang breakfast ko. Kamote. O kaya naman minsan, ang binibreakfast ko ay itlog. Ayan po, yung pala yung sauna ko. Ayan, kita niya. Ganyan po ako kapursiging mag-sauna. Kasi pag nagsasauna ka ho, pinagpapawisan ka. Pawis na pawis ka ho. Talagang pagkaraan ng isang salang, 2 salang, 3 salang, pag nagpahinga ka, magsishower ka. Naku, napaka-presko ho. At tapos sabi ho nung mga kasama kong nagsasauna na may mga diabetes na, bumababa daw po yung blood sugar nila pagkatapos nila magsauna. At yung mga dating nagme-metformin, hindi na ho nagme-metformin. O kaya naman kung dating nagme-metformin, nabawasan na ho yung dosage nila. Ganun ho ang sinasabi sa akin yung mga kasama ko dyan sa sauna. Ayan. Ganyan po ako kapursige. Ngayon sa Pilipinas, since mainit naman yung araw, ano hinanaw ninyo? Pag ho nasa loob kayo ng bahay, pinagpapawisan, hayaan lang niyo yung pawisan kayo kasi maganda ho yung pinagpapawisan. Ang gawin na lang niyo para hindi kayo ma-stroke o atakin sa loob ng bahay pag mainit, dalasan po ninyo yung pag-inom ng tubig. Yan, yung mga prutas ko, ganyan na lang yung nakanakain ko, blackberries at saka red berries. Tapos, eto pa yung isa pang, pang-apat na sinasabi ko sa inyo, di ba, exercise, tapos sauna. Ito yung pang-apat. Dinagdagan ko ho yung inom ng tubig ko. Kaya yung sinasabi ni Dr. Willie Ong na walang soft drink, walang juice. Totoo po yan, talagang dapat alisin nyo na sa buhay nyo yung soft drinks. Burahin na ho ninyo. Alisin na nyo sa memory nyo yung mga soft drinks at saka juice. Ang ginawa ko ho, uminom na ako ng tubig na regularly. 8 glasses pataas sa isang araw. Sinisigurado kong umiinom ako. Hindi lang ako makakainom ng 8 glasses a day kapag ho ako'y may lakad. Ano ba, aalis ako, bibiyahe ako, na wala akong basta, o kaya papasyal ako na wala akong mapupuntang CR. Doon lang po ako hindi iinom ng tubig. Tapos pag-uwi ko ng bahay, talagang dadamihan ko yung pag-inom ko ng tubig, doon ako babawi. Kasi ho, sasabihin po na sa atin na iba, ay naku, palagi akong naihi. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, pag ho kayo umihihi, magpasalamat po tayo pag tayo'y umiihi pa. Ibig sabihin, healthy pa yung kidney natin. Matakot tayo kapag tayo hindi na umihihi. Ang ibig sabihin yan, kailangan nyo na po ng libo-libong pera pang dialysis. So, kaya kailangan po, lalo na kung kayo, sabihin na natin nagbibingo kayo, nagsusugal kayo, o kaya nasa bahay kayo, naglilinis. Pag nagsusugal kayo, nandyan lang naman kayo sa bahay. Pag nagtutong-it, sa atin ho, usong-uso yung mga tong-it at saka mga bingo. Nung nagbakasyon po ako, kabi-kabilaan ng sugal eh. May binguan dito sa kabila, sa may likod bahay, may tong-its. Tapos doon sa may harap ng bahay nyo, may nagtutong-its uli. So, since ang tong-its, nasa tabi lang naman ng bahay, may mga banyo naman ho yung bahay dyan. Habang nagtutong-its kayo, nagbibingo, or naglilinis ng bahay, nasa loob lang kayo ng bahay, o nanonood ng TV, pilitin nyo hong uminom ng 8 basong tubig pataas. Ako nga ho, umiinom pa ako ng 8 baso hanggang 10 o 11 basong tubig sa isang araw. Kasi ho, nakakatulong po siya para hindi kayo magka-diabetes o lumala yung diabetes nyo. Malaki ho ang tulong ng tubig sa buhay ng tao. Number 1 ho siya kesa sa pagkain. Number 1 ho siya kaysa sa exercise, ang tubig ho. Maraming benepisyo ang tubig. Kaya nga ho ang tao pwedeng mabuhay ng ilang araw ng maraming araw ng walang pagkain, pero hindi ho siya mabubuhay ng ilang araw na walang tubig. Mamamatay po tayo. Mas maaga tayong mamatay ng walang tubig kaysa sa mamatay ng walang pagkain. Ganyan ho ka-importante ang tubig. Talagang malaking maitutulong ng tubig.
Talaga hong nakatulong po siya sa akin para mawala yung aking diabetes o pre-diabetes. Tapos tayo naman po mga Pilipino, yung sinasabi niyong ako, talagang inalis ko na rin ho yung mga karne, tsaka mga processed food, kagaya ng sausage, hotdog, kung ano-ano pa, ang mga dilatang pagkain. Bagkus ho, nag-concentrate po ako sa isda. Palaging pritong isda yung ulam ko, paksiw na isda, ganyan, inihaw na isda. Kasi ho, wag ko kayo magreklamo na kapag ang ulam nyo ako, hindi masarap ang ulam ko, ganun, anong ulam lang namin, palagi na lang isda, palaging isda, kaya palaging talbos ng kamote. Para po sa inyong kahalaman, yung mga isda na yan, at ang mga kamote, talbos ng kamote na yan, o saluyot man na yan, yan ho, at saka malunggay, yan ho ang pinakamurang pagkain na mabibili nyo, at pinakamasustansyang pagkain, at pagkain po na makakagaling sa inyong diabetes. Yan po ang talagang tamang pagkain. So, ayan yung mga iniwasan kong pagkain. Pakwan. Cantaloupe. Iniwasan ko yan. Yan ang dinamihan ko po. Dati na akong kumakain yan, pero ngayon dinamihan ko pa lalo. Yung spinach. At saka itong mga gulay na madahon. Yan, mga dinamihan ko yung kain ko ng ganyan. Yan, yung mga madadahon. Ito ho, parang ito yung tinatawag nating milagroso o di ko, nakalimutan ko na yung pangalan, parang milagroso or magroso or maragoso, ganyan. Hindi ko alam, nakalimutan ko na exactly pangalan, pero yan po pala napakasustansya. Ang tawag dito kundi po ako nagkakamali, baka magkamali. Para po, kamukha siya, ang tawag naman po dito ay meti. Yan, mga dahon-dahon ang dinamihan ko ng kain. Yan, lettuce. Talaga yan pinakamarami kong kinain nun. Avocado. Yan, mga lemon. Yan, mga dahon-dahon ho. Repolyo, kamatis. Yun ho ang dapat nyong kainin. Kung kayo yung mga diabetes. So ngayon, isi-share ko na sa inyo yung resulta ng aking blood test. Okay? So ayon po sa aking A1C test, which is average po ng 3 buwan ng iyong blood sugar, noong year 2020, bandang November hanggang October, ang blood sugar ko pala, kasi hiningi ko to sa doktor ang blood sugar ko pala ay 6.9 or 124. Yan ho, nasa 124 po ang blood sugar ko. Ngayon, nung sabihin ako ng doktor, hindi pa ho ako binigyan ng gamot dyan. Kasi dito ho ang doktor, kapag ang blood sugar mo ay nasa 6.9 pa, minsan yung ibang doktor, pag nasa 6.5 na, sasuggest na Ngayon, pero hindi ka nila pipilitin. Ngayon, ang ginawa ho, may kakilala po kasi ako dito matagal po siyang 6.8, 6. Ngayon, pag 6.9 na, hindi ka pa rin, sasuggest na rin nila yung maggamot ka, pero hindi ka nila pipilitin. Pero yung doktor ko, sa kaso ho ng doktor ko, which is karamihan ho ng mga doktor dito sa Canada, yung ibang doktor, bibigyan ka na dito 124. Hindi ko po niya ako binigyan. Bagkus ang sinabi niya, hindi ko pa kailangan ng gamot. Hindi ko pa daw kailangan mag-blood test, na yung pambili ng blood test, yung araw-araw tinitest mo yung gamot. Ang sinabi lang po niya sa akin, mag-ingat ka at ano ka na sa pagkain mo. Kumbaga, winarningan po niya, mag-ingat-ingat sa pagkain ko at saka yung parang baguhin ko na yung lifestyle ko. Yun lang po ang sinabi niya. Parang bibigyan pa ako ng pagkakataon na baguhin ko yung lifestyle ko bago ako bigyan ng gamot. So, yung November, October 2020, 6.9, 124 sugar ko. Considered na hong diabetic yan. Diabetic na po ako. Ngayon, nung winarningan na ako ng doktor ko, yun ay nasa 83 kilograms ako. Ang taas po, no? So, nung diabetic ako, 83 kilo po ako. 83 kilos. Tapos, 124 ang sugar ko. Tapos, 2020 yun, di ba? Pagkaraan po ng 6 months, binlad test uli ako. Mula po no, nagbago na ako ng lifestyle. Kumbaga, yung dating lifestyle ko na pangit, binago ko ng nasa 50 to 60%. Kumbaga, binawasan ko na ho yung kanin ko, inalis ko na halos yung soft drinks ko, pero kahit na may konting soft drinks pa rin ako, Diyos, malaki yung binawas ko. Inalis ko binawasan ko yung mga sweet, processed sugar, lalo-lalo po yung kanin ko, talagang binawasan ko. Ngayon, nung 2021, dahil po doon, tapos nag-start na rin ako mag-exercise nung sabihin ng doktor, di ba? So, nung 2021, patapos na yung 2021, inalis ko pa lang yung mga soft drinks at saka yung mga juices at pagkain, tapos nag-exercise pa lang ako ng 3 times a week, tapos nag-sauna na rin ako, naging 6 na lang yung sugar ko, ganyan po, ang laki ng binaba, from 6.9 or 124, naging 108, walang gamot po yan, hindi pa ako pinapainom ng gamot ng doktor. So for 1 to 2 years na
ang sasabihin ko sa inyo, ang proseso ho ng pag-exercise, hindi lang po sa isang buwan magbabago, or 2 buwan, 3 buwan. Kailangan ho mga kalahating taon, 1 taon, hanggang 2 taon bago ho tuluyang magbabago yung blood sugar nyo. Ganyan po yung effort o yung determinasyong i-spend nyo para lang ho mapababa yung blood sugar nyo. So, after 6 months, hanggang 1 year mahigit, hanggang 2 years, napanatili ko sa 6 lang ang sugar ko, or 108. Binago ko talaga yung lifestyle ko as in talagang zero processed sugar. Walang mga soft drinks, walang juices, walang chocolate, walang cake, walang donut, walang tinapay, walang kahit na anong uri ng tinapay o bread o pandesal. Inalis ko lahat yan. Tapos ang kanin ko po sa isang araw ay 2 cups lang. Tapos nag-change po ako ng from white rice, ginawa ko pong brown rice. Nag-black rice pa ho ako. Para lang ho mabago yung ano ko. Tapos 2 cups hanggang 3 cups lang a day ang ginawa ko. Tapos dinagdagan ko yung salad ko. Spinach, lettuce na may avocado. Nagko-consume po ako ng maraming avocado. At saka salad nga. Tsaka gulay, fish. Tapos naging 5.7 po. Dito po sinabi na ako ng doktor na 102.6 na sabi po niya wala na akong diabetes. Tapos dahil naging May 2023 po So nung May 2023, dineclare po ako ng doktor na wala akong diabetes. Ngayon, nagpabaya po ako ng konti. Ano yung nagpabaya ng konti? Nagbakasyon po ako sa US. Naku, nakain ako ng konting donut. Isa lang naman, sabi ko, ganyan. Tapos may nag-offer po sa akin ng libreng Starbucks na drinks. Uminom ako ng Starbucks. Tapos pareho ang kain ko ng tinapay. Doon po bumalik yung pagkakain ko ng tinapay. Tapos medyo nadagdag na naman po ng konti yung kanin ko. From 2 cups lang, naging 4 cups na naman, hanggang 5 cups. Tapos hindi ko gaano inasikaso na kung white rice, nag-white rice uli ako. Hindi ko gaano pinansin uli yung brown rice. So ang nangyari po, tumaas uli yung sugar ko, naging pre-diabetic na naman ako. From 100 to naging 115. Pero kung pansinin po ninyo, mula nung baguhin ko yung lifestyle ko na from diabetic na 1.24, umusbong po yung almost 4 years, hindi po bumalik sa 124 ang sugar ko, hindi po siya tumaas. Bagkos bumaba po siya, pababa ng pababa, tumaas na ng konti itong recently. Ang ibig sabihin, hindi na po ako bumalik sa dati. Ibig sabihin po, ang lifestyle po talaga ay malaking na itutulong sa atin. Wala pong gamot siya na, hindi po ako umiinom ng metformin o anumang gamot. Sa pamamagitan lang po ng pag-aalis ko ng lahat ng uri ng processed sugar, soft drinks, juices, cake, candy, kahit na candy lang ho, malaking sugar yan. Candy, chocolate, donut, tinapay, pandesal, inalis ko lahat yan. Tapos nagsalad lang ako, tapos nag-exercise ako regularly, nagsasauna ako regularly, nagpapapawis, at umiinom ako ng maraming tubig. Hindi po tumaas yung sugar ko, kahit na hindi ako naggagamot, hindi na tumaas. Hindi po lumala. Karamihan po kasi ng mga kakilala ko na may mga diabetes na umiinom po sila ng gamot, di ba? From 100, 124 sila nag-start. Umiinom sila ng gamot. Sabihin na natin nag-start sila sa 115 pala, ayan, 6.4. Umiinom po sila ng gamot. Pero hindi ho sila nag-exercise. Nagda-diet po sila, konting diet lang. Hindi talaga yung dibdibang diet. Paminsan-minsan, tumitikim pa rin sila ng soft drinks. Paminsan-minsan, binawasan nila, pero nandun pa rin yung soft drinks nila, nandun pa rin yung cake. Binawasan nila, pero nandun pa rin yung maraming kanin. Ngayon, ang nangyayari ho, kahit umiinom sila ng gamot, habang lumilipas yung taon, tumataas yung sugar na, kahit na sila umiinom pa rin ng gamot. Yan ho ang karamihan sa mga may diabetes. Ang dahilan ho kasi, kahit ho nagda-diet, hindi ho dibdiban yung pagda-diet, yung kaunting lang bawas, nandun pa rin yung mga bawal. Tapos kahit na nag-exercise, parang mabuti lang ho sa hindi nag-exercise. 20 minutes na lakad, 30, tapos minsan tatama rin, ilang araw hindi maglalakad. Kalahating oras lang nalakad sa isang araw. Tapos hindi ho nagiinom ng tubig kasi tinatamad pumunta ng banyo. Hindi ho umiinom ng maraming tubig araw-araw kasi tinatamad silang pumunta ng banyo. Pagpunta lang ho na sa banyo para umihit, nakakatamaran pa ho. Yun lang ang sinasabi ko. Kung gusto nyo kahit wala po kayong gamot, hindi po tataas yung sugar nyo sa kasalukuyan. Kung sasabayan nyo yan ng exercise, maraming diet, maraming tubig, at pagpapapawis po. Yun lang po ang sikreto. Ngayon, alam niyo po, mula po sa 83 kilos, hindi man po ako nagpapapayat ha.
Dahil lang po dun sa ginawa kong pag-exercise, dinagdagan ko at saka binawasan ko lang yung konti ng pagkain ko, bumaba po ako to 73 kilos. 10 kilo po ang nabawasan ko. Tapos umabot pa ako sa 68. Umabot pa ako dun sa almost 15 kilos ang nabawasan ko. Tapos sinasabi ko nga sa inyo, di ba, hindi nagpabaya ako, di ba? From 68, umakit uli ako sa 73. Pero hindi na ho ako bumalik sa 83. 10 kilo na po yung permanenteng nawala sa akin mula nung nag-exercise ako regularly at binawasan ko po yung kain ko. Hindi na ako bumalik doon sa dating maraming kain na 10 cups, 5 cups sa isang araw. Hindi na ho. Usually 4 cups lang yun. Okay, 2 cups. Bumaba po yung timbang ko. At alam nyo ba na ayon po sa pag-aaral, yung pong tao na nabawasan na ng timbang ng at least 7% yata ang sinasabi ni Dr. Willie Ong at saka yung sa ginugol ko po. Yung at least 7% po ng yung current timbang, pag nabawasan mo po yun ng 7%, nung kasalukuyan mong timbang, mas malaki daw po yung chance na hindi bumalik yung diabetes mo kesa dun sa hindi nabawasan ng timbang. Kasi po, kung pansinin po ninyo, kapag po tayo mataba, lahat po ng lamang loob natin, may mga taba din yan. Kung mataba yung katawan natin, yung mukha natin, pati po yung mga puso natin, yung mga atay natin, yung mga kidney, yung pancreas, nababarutan din po ng taba yan. Ngayon, kung ikaw po ay pumayat, na malaking pinayat mo, hindi lang po yung panglabas mong kaanyuan ang papayat, pati po yung mga taba mo sa mga lamang loob mo, kagaya ng pancreas, ng bato, ng puso, nababawasan din po yan. Yan po yung mga unang nababawasan ng taba. So, yung function po nila, mas lumalakas. Kaya nga, sinasuggest po na ayon sa pag-aaral daw po, ang pag-aanop daw po ng sugar, so ayon po sa pag-aaral, na kapag daw po ikaw ay nabawasan ng timbang, malaki yung binawas mo sa timbang, mas malaki yung chance mo na ma-reverse mo yung diabetes mo o mawala yung pre-diabetes mo or maging mabagal ang paglala ng yung diabetes o pagtaas ng yung sugar. So, mula nung alagaan ko yung sarili ko ho, tapos na bumaba yung blood sugar ko, ang laki ho ng binago, hindi na ho sakitin ng ulo ko. Naging masigla yung katawan ko. At ang malaking pinagbago ko, yung ang laki ng ipinayat ko. Ayan, kita nyo, ang payat-payat ko na. Ang laki ho talaga ng ipinayat ko mula nung binago ko yung lifestyle ko. Bukod sa bumaba yung blood sugar ko, bumaba rin ho yung high blood ko. Yung blood pressure ko ho, bumaba. Tapos, ang laki ho ng ipinayat ko. Ayan, laki ng pinayat ko, no? Ayan, ito yung malaki. Kitang-kita dito yung pagkapayat ko. Ang laki ho ng ipinayat ko, no? Mula doon sa bilog na bilog, ito siya. Yan, mula dyan sa bilog na bilog, dyan po, ang laki ho ng, ang laki ho ng pinagbago, no? Tapos naging masigla po ako, titikitin nyo pati yung kulay ng balat ko, nawala yung pangingitim ng liig ko, nawala yung pagsasakit ng ulo ko, talaga nawala po. Tapos, yung panlalambot ko, nawala rin, yung pananakit ng mga tuhod ko, nawala. Ang dami hong nagbago, ang dami hong nag-improve. Kita nyo, laki ng pinayat ko dyan, oh. Yan po yung 68 kilos na lang ako. Laki ho ng pinayat ko. Kumbaga yung maumbok kong hong pisngi, nawala. Kita nyo, nagkakaroon na ho ako ng muscle dito sa mukha. Dati hindi na ho lumilitaw yan sa tabako. Ang laki ho ng pinayat ko, no? Tapos, ang maganda pa ho nun, bukod sa nag-improve na yung kalusugan ninyo, dahil lang ho sa pagbabawas ng pagkain nyo at pag-exercise regularly, at pag-aalaga ng tama sa inyong katawan, ang maganda ho, resulta po nun, hindi nyo alam pumapayat kayo. Pag pumayat po kayo, ang isang advantage po talaga na masasabi kong natuwa po ako talaga ng gusto, yung naisusuot ko na yung gusto kong damit na isuot. Kumbaga madali na hong bumagay yung mga damit sa inyo. Talagang nag-enjoy na ako, nakakapagbistida na ako. Dati hindi ako makapagbistida eh. O, kita nyo, laki na ng pinayat ko. Ngayon nakakapagsuot na ako ng mga medyo maganda-gandang damit. Bumabagay na sa akin. Oh. So, nakakapagbisti-bistida ho ako. Talagang ang laki ho ng ipinayat ko.
Kita nyo, laki ng, ngayon ho, may mga ano na ako, ayan ho, dati talagang bilog yan, di ba? Ngayon lumilitaw na yung muscle ko sa mukha. Dati, hindi man lumilitaw yan eh. Natatabunan po ng tabayan. Ito yung ano, payat na payat ako eh. Ayan o. Kita nyo, kita nyo yung binti ko? Ang payat ho ng mga binti ko na, no? Ang laki ho talaga ng ipinayat ko dyan. Ito. Papakita ko sa inyo. Diba ang payat? Mga kababayan, mga kabalin, ang gamot sa diabetes ay pwedeng libre. Yan lang ay yung pag-exercise, libre yan. Ang tubig kung binibili na sa Pilipinas yung iniinom, mura lang yan. Ang gulay, alam nyo ba na ako'y bumibili pa dito ng pagkamahal-mahal na talbos ng kamote o kaya malunggay para lang makakain yan? Sa Pilipinas, libre lang yan. Magtanim lang kayo sa likod ng bahay nyo, sa harap ng bahay nyo, sa paso lang. Number 1 yan, yung mga gulay na talbos ng kamote, malunggay, saluyot. Napakamura lang yan. Mga pechay, mga labanos. Andyan lang yung gamot, mga isda. Bibili lang kayo sa palengke ng konting isda. Paksiw lang ninyo, lagyan nyo ng ampalaya, tsaka ano. Nandyan ng gamot. Tapos ang tsaanin nyo, yung dahon ng ampalaya, tsaanin nyo. Tsaka yung dahon ng, ano ako ginagawa kong tsaa dito, yung dahon ng ampalaya, tsaka dahon ng malunggay. Ano pa nga yung sa akin, dried na eh. Pinatuyo lang sa araw kasi galing pa ng Pilipinas yung malunggay ko. So, nandyan yung mga gamot, mga kababayan. Mag-exercise lang kayo, uminom kayo ng maraming tubig, kumain ng maraming gulay, at saka iwasan nyo yung mga processed food. Huwag lang kayong uminom ng mga soft drinks, ng mga juices, mga tinapay, iwasan ninyo. Kita nyo, ang laki ng ibababa ng sugar nyo kaysa sa dati. Kumbaga, hindi nyo kailangan uminom na ng gamot o kaya naman, kung inom kayo ng gamot, hindi pataas ng pataas at saka yung blood sugar nyo, hindi pataas ng pataas. Hindi mabilis yung paglala ng yung diabetes. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang i-like at huwag nyong kalimutang mag-subscribe.